Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Itinaas na sa red alert ang sitwasyon sa paligid ng Bulkan Canlaon, kung saan naka-activate na ang buong emergency response at humanitarian assistance team para tumugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Nananawagan ng karagdagang tulong ang mga lokal na pamahalaan, kabilang na ang La Castellana na nangangailangan ng pondo at supply tulad ng tubig, pagkain at vitamins para sa mga evacuees. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, pinag-aaralan na nila ang posibleng pagsasailalim sa probinsya sa state of calamity upang maggamit ang 30% Quick Response Fund o 78 million na calamity fund nito. Amon nga 5% TRM fund is only 11 million plus and the 30% quick response is 4,000 plus. Anong pinaka-needs tagit sa buong ngayon? Water, face mask, vitamins, and food for our evacuees. Hataw Balita ngayon. Nagbigay na ng family food packs at non-food items ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Mahigit 11,000 individual mula sa 19 na barangay ang kasalukuyang nasa evacuation centers at bahay ng mga kamag-anak ang patuloy ang hinahatiraan ng tulong ng pamahalaan. Nakadeploy din ang mga quick response team at water filtration kit upang tiyakin na mabibigyan ng suporta at ayuda ang lahat ng apektadong pamilya. Meron na tayong mga naka-preposition na family food packs and non-food items dito po sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. At meron na po tayo mga na-release sa mga affected populations, particularly yung mga pamilya na nasa mga evacuation centers. Hataw Balita ngayon. Itinuturing ni Vice President Sara Duterte na magandang oportunidad ang pagkakaroon ng impeachment complaints laban sa kanya upang masagot ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, mas mabuti na magkaroon ng ganitong hakbang upang maayos niyang maipaliwanag ang mga aligasyong isinampa laban sa kanya, kabilang na ang paggamit ng confidential funds at ang mga banta umano sa mga opisyal ng gobyerno. Dagdag pa nito, magiging maginhawa na ang pakiramdam ng mga empleyado ng kanyang tanggapan dahil hindi na sila kailangan dumalo sa mga investigasyon. Mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tiniterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Justice Undersecretary Raul Vasquez si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ito ng kanyang mga pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Vasquez, mas mainam na dumalo ang Vice Presidente bilang respeto sa proseso at rule of law na bahagi ng investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno. But that's a matter that would be left to the discretion of their defense team. But it would be best if she would present herself because that's part of the process. Everybody should follow the rule of law and the processes with respect to investigations by our law enforcement agencies. Hataw Balita ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magpapadala ang Pilipinas ng Navy warship sa West Philippine Sea upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon sa kabila ng patuloy na harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, magpapatuloy ang bansa sa pagpapalakas ng proteksyon sa teritoryo nito at pagsuporta sa mga mangingisdang Pilipino. Ngunit hindi magiging dahilan ang Pilipinas sa paglala ng sitwasyon. Binanggit ng Pangulo na ang Pilipinas ay hindi magiging bahagi ng anumang We are going to continue to perform our mission
We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakiusap ang gobyerno ng Indonesia sa Pilipinas na huwag munang magbigay ng anumang detalye tungkol sa inaasahang paglilipat ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Dahil dito, hindi muna magbibigay ng anumang detalye ang pamahalaan hinggil sa napipintong pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso. Sa kasalukuyan, nasa Indonesia na ang mga kinatawan ng Pilipinas upang makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Indonesia tungkol sa mga detalye ng transfer. We were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. Hataw Balita ngayon. Inaasahan naman ng Department of Justice ang pagbabalik ng dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. mula Timor-Leste matapos magdesisyon ang korte ng bansa na ibalik siya sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na maghain sila ng apila laban sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal. Ayon kay Topacio, kumpiyansa si Teves na sa huli ay magtatagumpay siya sa kasong extradition, taliwas sa paniniwala ng DOJ na hindi magbabago ang desisyon ng korte ng Timor-Leste. The ball is in the court of our lawyers in Timor-Leste. But of course, I'm almost certain that we'll file an appeal. And the appellate process will be underway pretty soon. Hataw Balita ngayon. Natuklasan sa unang pagdinig ng Land Transportation Office o LTO na ang truck driver na sangkot sa multiple vehicle collision sa Katipunan Avenue noong December 5 ay may 7 traffic violations, kabilang ng 3 kasong overloading. Ayon sa LTO, pinag-aaralan nila ang posibleng koneksyon ng overloading sa aksidente dahil posibleng hindi nakayanan ng truck ang pababang flyover ng Katipunan. Magkakaroon pa ng isa pang pagdinig sa December 13 upang pagdesisyonan kung i-revoke ang driver's license at sususpindihin ang rehistro ng kumpanya. Kung kailangan, meron kami mga adjustments to be done as far as motor vehicle inspection is concerned, as far as apprehensions are concerned, i-adjust namin yung sarili namin. But at the same time, we want magkaroon na ng kusa itong ating mga stakeholders, yung ating truckers, because no one wants to have an accident. I'm sure of that, di ba? Wala may gusto yan. Pero kailangan matuto tayo dito, kundi sayang naman yung mga nabuwis na buhay at saka nasugatan na tao. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Surigao del Norte ang resolusyon na nagdedeklara ng state of calamity sa Siargao at Bucas Grande Islands matapos ang matagal na power outage na nagsimula noong December 1. Ayon kay Governor Robert Lyndon Barbers, layunin nitong mapabilis ang paglabas ng emergency funds at matulungan ang mga apektadong bayan at barangay ng power outage. Ang mga hakbang tulad ng pamamahagi ng generator sets at magpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin ay ipinatutupad na upang magbigay ginhawa sa mga residente habang nagpapatuloy ang pagsisikap na maibalik ang kuryente. Hataw Balita ngayon. Samantala, magkakaroon ng pagtaas sa sigil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Disyembre dahil sa pagtaas ng generation charge. Para po sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kWh, asahan ng dagdag na 21 pesos para sa inyong monthly bill. 31 pesos naman para sa may consumption rate na 300 kWh habang 42 at 52 pesos sa mga umaabot sa 400 to 500 kWh ang konsumo. Inaasahan ding magpapatuloy ang dagdag na 12 centavos bawat kilowatt-hour sa transmission charge mula Enero hanggang Marso ng susunod na taon. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi nila ipinagbabawal ang mall-wide sale sa Metro Manila sa kabila ng holiday rush.
Ayon kay MMDA Director for Traffic Enforcement Group, Attorney Vic Nunez, hiniling lang nila sa mga mall na huwag magsabay-sabay ng sale at mag-adjust ng oras mula 11 a.m. hanggang 12 a.m. mula November 18 hanggang December 25. Dagdag pa rito, pinalipat din ng ahensya ang delivery schedules mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. para maiwasan ang mabigat na trapiko sa EDSA. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of National Defense na nakahanda ang gobyerno para sa anumang kalamidad dulot ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., inaasang tatagal ang alerto ng hindi bababa sa 3 linggo base sa rekomendasyon ng Pag-asa. Pinaghahandaan na ng gobyerno ang worst case scenario at nagsasagawa ng forced evacuation sa mga bayan ng La Castellana at Canlaon, Negros Occidental at Negros Oriental na pinakamalubhang naapektuhan. Etong alert level 3 ay minimum i-maintain natin ay ayon sa Pag-asa ng 3 linggo at the minimum. At yan ang pinaghahandaan namin, either better or worse, no? Pag worse, i-increasein ito ng 10 kilometers. Kung lalong pag mag-4, no? Hataw Balita ngayon. Personal na ibinigay ng mga magulang ni Mary Jane Veloso sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs ang isang sulat na humihiling ng clemency para sa anak. Bagamat wala pang direktang tugon mula sa DFA, tiniyak ng ahensya na makararating ang apela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Celia Veloso, ina ni Mary Jane, umaasa sila na may ibibigay ang executive clemency at makapiling si Mary Jane sa darating na holiday season, lalo pat target ng gobyerno na maipabalik siya sa bansa bago mag-Disyembre 25. Ang talagang sinadya po namin dito yung malaman po namin kung matutuloy kaming dumalaw kay Mary Jane. Saka ang talagang pinakaano namin yung maiabot namin yung sulat para maibigay niya sa ating Pangulo. Saka yung mahingi namin clemency para kay Mary Jane. Dahil talagang sabik na kami sa anak ko. Hataw Balita ngayon. Bukas na, December 12, 2024, itinakda ang huling pagdinig ng House Quadruple Committee na tatalakay sa mga isyu ng illegal pogos, extrajudicial killings at illegal drug trade. Kasunod nito ay inasang ipipresenta sa plenaryo sa susunod na linggo ang progress report ng mga panel at ang rekomendasyon para sa pagsasampa ng kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa mga isyung ito. Kasama rin sa mga isusulong ang mga bagong panukalang batas mula sa mga hearings na isinagawa ng Quadcom. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng babala ang Philippine National Police o PNP hinggil sa iligal na pagsusuot ng police uniform kasunod ng insidente kung saan isang top executive ng isang kumpanya ang nakita ng nakasuot ng uniformeng may patch ng Special Action Force sa isang party. Ayon kay Police Brigadier General Jean Pajardo, Chief ng PNP Public Information Office, iniimbestigahan nila kung paano nakuha ng executive ang naturang uniforme. Paalala ng PNP sa publiko na ang pagsusuot ng uniforme ng PNP, lalo na sa mga sibilyan, ay isang paglabag sa batas na may kaukulang parusa. Kakahakapin na kaso kapag sinuot niyo po yan, knowing na hindi naman kayo authorized magsuot niyan at yan ay identifiable sa PNP. Hataw Balita ngayon. Sa ikalawang pagdinig ng House Committee, tinanong ng mga mambabata sa mga pangunahing rice importers sa bansa tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng pagbaba ng presyo nito sa mga pandaigdigang merkado at pagbawas ng taripa sa imported rice. Ayon sa mga kongresista, may indikasyon ng sabwatan sa pagitan ng rice traders at importers na nagiging sanhi ng mataas na presyo ng bigas
Dahil dito, iminungkahi ng National Economic and Development Authority ang mas malalim na pagsusuri ng Philippine Competition Commission tungkol sa mga bagay na ito. Gayunpaman, itinanggi ng mga importers ang mga paratang ng kartel at profiteering at ipinasa ang sisi sa mga rice retailers. The farm gate price went down The landed cost went down. So it is a puzzle din po for us na perhaps this deserves a more nuanced analysis. Kasi in a highly competitive market, you would expect that a decrease in tariff rates would result in increased quantity of imports, and the increase in quantity of rice supply in the market and should translate to lower retail. Pero hindi po yun yung nangyari. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, tama si Honorable Tulfo, na ang nakikita natin problema sa retailer. In reality, there are a lot of levels, there are a lot of category. Kami importer, we sell to wholesaler. Then the wholesaler sell to dealer. The dealer sell to stores. And the stores or to online seller. Wala kaming cartel. Hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the market prices. Hindi kami nag-hoarding. Inanunsyo sa New Zealand ang pangangailangan ng karagdagang health workers upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan para sa serbisyong medikal. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inihayag ang bagong plano ng Health NZ Fataora. Kakailanganin ng New Zealand ang karagdagang 5,250 doctors, 6,350 nurses, at 4,450 allied health professionals sa susunod na 10 taon. Kasama na rito ang mahigit 1,800 na posisyon na hindi pa napupunan. Upang matugunan ang kakulangan, sinabi ni Margie Apa, ang Chief Executive ng Health NZ, na pagtutuunan ng ahensya ang pagpapalawak ng pagsasanay para sa local health workers, pagpapabuti ng recruitment mula sa ibang bansa, at paggawa ng higit pa upang mapanatili ang mga kasalukuyang manggagawa. Naniniwala si Apa na sa pamamagitan ng sipag, pagtutulungan at innovation, makikita ang pagbabago sa workforce ng bansa na magreresulta sa mas pinahusay na serbisyong medikal para sa mga mamamayan sa susunod na 3 taon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tumaas ang tiwala ng mga Canadian kay Prime Minister Justin Trudeau sa kanyang kakayahang makipagnegosasyon kay incoming US President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Aurelyn Quijano. Hataw Balita ngayon. Tinumbasa ni Prime Minister Justin Trudeau ang tiwala ng mga Canadian na dating nakatuon kay Conservative leader Pierre Poilievre sa issue na pakikipag-usap kay US President-elect Donald Trump, base sa latest survey ng Nanos Research Group. Noong Enero, 11 puntos ang lamang ni Poilievre sa tanong kung sino ang pinakamahusay na makipag-ayos kay Trump. Ngayon, 34% ng mga respondent ang pumili kay Trudeau, habang 36% naman ang pumili kay Poilievre. Lamang na nasa margin of error ng survey. Nakapanayam ang 1,084 Canadian respondents mula November 30th hanggang December 4th, kasunod ng pagpupulong ni Trudeau at Trump sa Florida. Sa kabila ng positibong resulta ng poll, nananatiling nangunguna ang Conservative Party ni Poilievre ng may 20 puntos na lamang sa Liberal Party ni Trudeau sa kabuuang opinyon ng publiko. Gayunman, ang pagtaas ng tiwala kay Trudeau sa pakikipagtalastasan sa bagong US administrasyon ay nagbibigay ng pag-asa para sa Liberal Party. Aurelyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagmadali ang mga negosyante sa Estados Unidos sa pag-angkat bago pa man maramdaman ang epekto ng mga banta ng welga sa pantalan at pagtaas ng taripa. Itong mahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon.
Pinabilis ng mga importer sa Estados Unidos ang kanilang pag-angkat ngayong Nobyembre at Disyembre upang maiwasan ang epekto ng inaasahang welga sa pantalan at planong taripa ni President-elect Donald Trump. Ayon sa National Retail Federation o NRF, inaasahang maaabot ang record high shipment volumes na 2.17 million 20-foot equivalent unit sa Nobyembre at 2.14 million TEUs sa Disyembre. Nagbabala rin ito na maaari daman ang epekto ng mga patakaran ni Trump kabilang ang 10 to 20% na taripa sa imports at 60% na taripa sa mga produkto mula China. Idinagdag pa nila na ang mga mamimili sa US ay maaaring mawalan ng hanggang 78 billion sa buying power taon-taon kung maisa sa katuparan ang taripa. Pinaghahandaan din ng mga importer ang posibleng welga ng International Longshoremen's Association sa January 15. Ang nasabing welga kung matutuloy ay maaaring magdulot ng malaking pagkaantala sa mga pantalan mula Maine hanggang Texas. Inaasahang patuloy na magdadagdag ng shipment ang mga importer upang makaiwas sa epekto ng mga taripa at welga. Sa taong ito, mahigit 200 kumpanya sa S&P 1500 Index ang nag-ulat ng epekto ng taripa sa kanilang negosyo. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala si U.S. Secretary of State Anthony Blinken na hindi papayagan ng Estados Unidos ang pagtatangkang palakasin muli ng Islamic State o ISIS ang kanilang kapangyarihan sa Syria. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Bumagsak ang rehimeng Assad noong linggo nang kunin ng mga rebelde ang kabisera ng Damascus. Nagdulot ito ng takot kay President Bashar al-Assad na tumakas patungong Russia matapos ang 13 taong digmaang sibil at mahigit 5 dekadang pamumuno ng kanyang pamilya. Kasunod nito, isang pahayag noong Lunes, iginiit ni US Secretary of State Anthony Blinken na may layunin ng ISIS na gamitin ang kasalukuyang panahon upang muling magtayo ng kanilang lakas at magtatag ng mga ligtas na lugar sa Syria. Ayon sa kalihim, mahalaga na ang mga mamamayan ng Syria ang pumili ng kinabukasan ng kanilang bansa. Bagamat positibo ang mga pangako ng rebelde na magtatag ng inklusibong pamahalaan, ang tunay na sukatan ay nasa mga aksyon na kanilang gagawin. Ayon sa US Central Command, patuloy nilang pinapalakas ang mga airstrike laban sa ISIS upang matiyak na hindi nila magagamit ang kasalukuyang kaguluhan sa Syria. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tumaas ang temperatura sa northeast ng United States ngayong linggo na nagdulot ng pagkatunaw ng nyebe at nagbigay babala ng posibleng pagbaha sa rehiyon. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Pumalo ng 10 to 15 degrees ang temperatura sa hilagang silangan ng Estados Unidos ngayong linggo, mas mataas sa karaniwang lamig na Disyembre. Nagdulot ito ng mabilis sa pagkatunaw ng niebe, kasabay na malalakas sa pag-ulan at maaaring magresulta sa localized flooding, lalo na sa mga lugar na kamakailan lamang nakaranas ng matinding lake effect snowstorms. Pinalalahanan ng mga forecaster ang mga residente mula Boston hanggang New York City at Philadelphia hinggil sa epekto ng kombinasyon ng ulan at pagkatunaw ng niebe sa mga daanan. Posibleng magdulot ito ng mabagal na daloy ng trapiko sa Interstate 95 corridor. Samantala, kahit ilang pulgadang ulan ang inaasahang makakatulong sa mga rehiyong may tagtuyot, hindi nito tuluyang mapapawi ang problema. Pinaalalahanan ng mga nasa kalapit ng Lake Erie at Lake Ontario na maging alerto sa posibleng pagbaha dahil sa ulan at natutunaw na niebe. Inilagay ng Weather Prediction Center ang Connecticut hanggang Maine sa Level 2 out of forest para sa pagbaha. Inaasahan din na babalik ang malamig na panahon sa pagtatapos ng linggong ito. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Isasagawa ang free medical check-up sa Madrid, Spain para sa mga kababayan natin sa nasabing lugar. Samantala, naglabas ng impormasyon ang Philippine Embassy sa Japan para tumulong sa mga biktima ng spousal violence. Ito ang hatid na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon.
What's up, kabayan? Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Alcobar, Saudi Arabia sa darating na December 13 to 14 sa Mora Hotel. Kabilang sa mga serbisyong alok ay ang passport services at iba pang consular services gaya ng notarial at civil registry. Cash lamang ang tatanggapin na mode of payment kaya tiyaking may dalang sapat na pera. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa 05-698-93301 o di kaya mag-email sa consular@philembassy-riyadh.org. Magkakaroon naman ng free medical check-up sa Madrid, Spain para sa mga kababayan natin sa December 12, alas 10 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa Embahada ng Pilipinas. Maaari magpakonsulta para sa blood sugar, blood pressure, basic iron gear exam at makakuha rin ng prescription para sa gamot. Samantala, tumulong ang Philippine Embassy sa Japan sa mga biktima ng spousal violence. Ilan sa mga inilaang tulong ay ang DV Hotline Plus, DV Consultation Navi at Spousal Violence Counseling and Support Center. Maaaring scan ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Japan para ma-access ang mga serbisyong ito. Maaari rin tumawag sa hotline ng Embahada sa 080-4928-7979. Lynn Perez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kamakailan po isang bagong batas ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong gawing bahagi ng sistema ng edukasyon ang mga programa para sa mental health at well-being ng mga mag-aral, guro at non-teaching staff sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Bahagi rin ng nasabing batas ang lumikha ng bagong posisyon para sa mga school counselors. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang psychologists na si Dr. Camille Garcia upang magbigay ng kaalaman ukol sa mental health, lalo na sa mga kabataan. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Garcia. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Hi, good morning, Ma'am Annie. It's so nice na umagang-maga to first time. Opo, sobrang pasensya na po, doktora. Pero na-mention natin a while ago na may nilagdaan na batas ang ating Pangulo. Balikan ko po itong gusto kong itanong. Ano yung mga nangungunang mental health concerns ng mga kabataan sa ating bansa sa ngayon, Dr. Camille? Okay, usually, no, pag dito sa amin, mas napaka-common among yung mga young adolescents as early as age 10 years old, may nagsasabi na meron silang anxiety, may depression sila, tapos kumisa na nagsa-self-diagnose na baka may ADHD sila. Alam mo kung nakakagulat, dahil kasi yung mga kabataan ngayon, lalo na yung tinatawag nating Gen Z, aware sila na may mga mental health, about mental health. Unfortunately, hindi nila parang siguro sa kaka-research nilang ganito, na-identify nila yung sarili nila may mga ganitong simptomas. Unfortunately, walang nagba-validate or nag-acknowledge na merong posibilidad na totoo yung mga sinasabi nila. Like, halimbawa, pag sinabi nila sa parents nila na, siguro kailangan magpakonsulta ako sa ganito, hindi nabibigyan ng concerns yun. Kaya lalo na umaabot sa punto na maaaring mag-manifest talaga ng depression, anxiety, or even tinatawag nating mixed depression and anxiety symptoms, and eventually becomes a disorder. Okay. Doktora, yung binanggit nyo kanina, walang kakayahan na ma-validate ito. Now, kasi pag tinumbong doon sa parent, definitely, ay hindi ito tutugunan ng mga magulang. Now, is there a problem doon sa parenting skill? And at the same time, maitanong ko sa inyo, paano matutugunan ng pamilya ito, yung magulang, at mismong kabataan na nakakaranas ng ganitong suliranin po? Okay, siguro yung consequences na talagang sabihin natin hindi na-address itong mental health conditions na ng isang kabataan is the fact na ang mga magulang din ay kulang din sa tinatawag nating mental health awareness. Kasi siyempre, kung ang magulang nila naniniwala before na, ay, nung ako rin nakaranas ng ganyan, pero napagdaanan ko yan, hindi ko kinakailangan pumunta ng doktor. At saka, yun nga yung sinasabi nila na may mga pagkakataon, ang tingin ng ibang mga magulang dito, it's just a phase. Pero hindi nila naiisip na maaaring ito isang kondisyon na lumala at pwedeng talagang umabot sa punto na ito ay magpatiwakal or magkaroon ng mga suicidal thoughts or suicidal ideations or suicidal attempts. And
to think na alam mo ito na yung third leading cause of death among among adolescents at saka mga youth. Kaya nakakalungkot talaga na sabihin natin yung mga magulang, it's not exactly the parenting but probably yung sinasabi natin na hindi rin sila aware. And sana sa ngayon din, alam mo Ma'am Annie, napakalaking factor ang spiritual health. Dahil kasi kumisan yung moral ascendancy medyo nagkukulang yung ibang mga magulang pagdating dyan. Okay. Kasi ang sinasabi dito, this is alarming already. Doktora, I do not know. Is it because of the generation now? Why are they so fragile and then parang masyado silang sensitive compared doon sa mga naunang generation? Hindi naman sila ganun. I don't know. Siguro dito sa edad natin, bakit sila ganon? Is it because of the gadget? Is it because of the new technology? Dati kasi kapag ka nakaka-encounter kang problema, you went out with your friends. But this time, because of the gadget, parang mas gugustuhin nila na ma-confine dun sa kanilang room and they will stay there alone na wala silang kausap, yung gadget lang. And then, what can you say? May batas tayo. Ano masasabi nyo dito sa bagong batas na Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos lately po? Okay, malaking factor yung paglagda niyaan to the point na talagang makakatulong kasi mas pinaiigtig yung mental health awareness. Pero totoo ka Ma'am Annie dun sa sinabi mo na ang pangyayaring ito ay talagang yung sabihin natin na one of the loneliest na talagang generation ay yung ngayong henerasyon na to. Unang-una, mas tinutugunan nila ang pakikipag-usap sa mga gadgets. Yung social skills mo doon, hindi talaga sabihin natin na practice kasi iba ang personal na nakakausap sa talagang yung gadget lang. Usually, pag nagsabi ka sa gadget na ganito yung nararamdaman mo, wala namang pinapakitang emosyon. Unlike pag yung sinabi natin na may kausap kang tao, mas nagkakaroon ng pagkakataon na nakikita mo kung ano ang talagang tamang tugon ng tao na yun or hindi niya nagugustuhan yung na nadidinig or na sinasabi mo. At the same time, alam mo, mahirap talaga na para sabihin natin na yung mga kabataan ngayon merong katatagan o yung tinatawag nating resilience. Kasi yun na nga, dahil kulang sa social skills, hindi sila nagiging ganong katatag. Unlike tayo, yung mga dating henerasyon, nakahon tayo na talagang disiplinado tayo na magulang. Hindi tayo nagrereklamo kung pinapagalitan tayo or pinapalo tayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon na hindi natin alam noon before kung ano yung depression kasi alam lang natin, pag may problema tayo, umiiyak tayo pagkatapos ng tapos na. Unlike ngayon, grabe yung pagsasaliksik nila ng mga kung ano-anong mga simptomas. Kaya naiisip nila na, ay ganito ako, ganyan ako. Kaya siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, ayaw man natin sisihin yung mga gadget pero talaga nagkakaroon ng pagkakataon na lilink ang ating mga kabataan sa ganitong klaseng pagkakataon na dumadami talaga yung nagkakaroon ng ganitong klaseng kondisyon like depression or anxiety. Okay. Let me read this comment at Dr. Camille. Galing ito sa isang empleyado dyan sa Singapore. Let me read this one. I will not mention the name. And the workforce daw po, they are forced by the companies to attend seminars, even weekends, as part of their upskilling and upgrading. There is practically no time for them to unwind during weekend. Companies are taking this to the level of mandatory. This is not enjoyable. Adding more stress doon sa mga manggagawa. What can you say about this, Dr. Camille? Alam mo, naalala ko tuloy yung nabasa ko tungkol sa sa Japan na starting next year apat na araw na lang daw yung working days para to give time to the family.
Dahil kasi mas kumukonti nga yung populasyon nila, mas hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng magkakaroon ng bonding at saka yung communication nila sa pamilya ay nalilimit. Kaya ginawa nila na 4 na araw na lang yung working days. At saka pag ikaw daw ay isang pamilyadong tao, mas kukonti pa yung hours ng pagtatrabaho. Alam mo, malaking factor talaga yung sabihin na natin na sobra tayong subsub sa trabaho at wala ng pagkakataon na talagang makipag-communicate tayo sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. Kasi it is one thing na sinasabi natin hindi natin kailangan ng katulad namin kung meron kang nakakausap. Malaking factor yung may nakakausap kang relatives, friends, and even your family. Pagdating sa ganyang pagkakataon na meron kang at least ibuhos mo man lang yung nararamdaman mo sa araw na yon or yung sa buong linggo na yon or meron ka palang pinagdadaanan pero wala kang masabihan, ito yung pagkakataon na yung talagang sabi natin, di ba, pag weekend or even yung Sunday is a family day, kaya ayaw natin mag-commit ng kahit anong appointment during that time. Okay. Dito naman, Dr. Camille, sa mga biktima ng iba't ibang klase ng disaster, paano po ang debriefing sa mga biktima ng disaster, like sa mga nakaranas ng anxiety dahil sa nangyaring aktibidad ng Bulkang Kanlaon, yung mga nakaraan Bulkang Mayon, pagkatapos left and right, yung typhoon na malalakas in the country, yung mga pagbaha, biktima ng landslide. Ano po ang masasabi niyo po doon? Alam mo, siguro pagdating sa ganyan, syempre hindi naman sasabihin natin lahat may mental health professional sa bawat barangay. So siguro malaking factor kung lahat ng mga nasa barangay level ay mabigyan ng pagkakataon na matuto ng mga psychological intervention or yung psychological emergencies wherein sila mismo ang makakapag-debrief na makakausap nila to extinguish or hindi man extinguish pero ma-diminish or ma-minimize yung talagang nararamdaman na sobrang takot, sobrang pag-aalinlangan sa buhay nila, sobrang na-depress dahil nawala yung bahay nila or nawalan sila ng mahal sa buhay. Kasi siyempre pagdating sa ganyan, hindi mo naman kaagad reach out para i-debrief yung mga taong ito. So might as well na talagang turuan sa barangay level na hindi lang basta may focal person, pero meron din tayong mga, mismo yung mga kagawad or even mga tao na talagang nagvo-volunteer sa barangay, matutunan ang tinatawag nating mga psychological first aiders para sa ganun itong mga interventions na pwedeng matulungan yung mga taong nakaranas ng ganitong klaseng sakuna or aksidente, mabibigyan ng pagkakataon na ma-debrief. Kasi napaka-importante ng debriefing wherein kahit papaano yung isang tao ay magiging panatag at magiging matatag para harapin kung ano man yung ganitong klaseng na-experience nila, kung bagyo, lindol o lalo na yung pagsabog ng bulkan. Usually, Dr. Camille, sa mga ganyang disaster, ilan ang period ng emotional recovery sa mga nakakaranas ng mental stress? At you made mention kung paanong matutulungan sa pamamagitan ng mga pagtitrain, pagsasanay. Sige po, yung emotional period for you to recover. Usually, alam mo, pag sinasabi natin 1 to 2 weeks ng for them to be able to become resilient, napakalaking factor yan para maging resilient ang isang tao na talagang yun yung time frame. Dapat within 1 to 2 weeks maka-ahon or maka-move on ng isang tao. Pero alam mo, isa sa pinakamabilis na maging resilient sa ganyang pagkakataon, mga bata. Kaya dapat nga talagang madali yung mas maging mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ka agad ng mga debriefers para sa mga bata. Pero kasi pag umabot tayo sa punto, dahil tatandaan mo, Ma'am Annie, ang depression kasi time frame yan. For more than, pag umabot na ng 3 weeks to 1 month, iba na to, maaaring ito'y depressive symptoms na. And what more, kung umabot ng mga 6 months pataas, pwedeng ito'y medyo, sabihin na natin isang, hindi lang sa mental health issue, pero pwedeng maging disorder, yung tinatawag nating major depressive disorder, post-traumatic stress disorder, yung mga ganong klase. Kaya talagang dapat within 1 to 2 weeks, talagang paigtingin yung pamamaraan kung paano matutulungan psychologically, emotionally ang isang tao na nakakaranas nito.
How about daw po yung high expectations ng mga parents sa kanilang mga anak sa pag-aaral? Ito rin po ba ay isang factor na makakapag-contribute ng mental health concern sa ating mga kabataan po, Dr. Camille? Alam mo, pag pressure mo ang isang tao, lalo na grabe yung expectation sa isang bata, talagang isang factor para sabihin natin na magkakos ng anxiety or depression yung ayaw nang umuwi dahil kasi merong bagsak sa isang subject na alam nung nanay nag-aral naman or hindi ka ba nag-aaral tapos yung meron pang kaakibat na punishment doon or whatever, masyadong nape-pressure ibang mga bata sa ganyan. Pagdating sa ganyan siguro, alamin nyo na hindi tayo dapat una bilang isang magulang, hindi tayo dapat magkukumpara sa mga anak natin pagdating sa grades. Pangalawa, lalo na huwag mong sasabihin na pag nakakita ka sa SOCMED na yung isang relative mo nakakuha ng ganitong honor o tingnan mo yung pinsan mo, buti pa yung pinsan mo, ganyan. Kasi when you keep on comparing and comparing, ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para bumaba ang self-esteem ng anak mo, bumababa ang level of confidence, and at the same time, yung drive and motivation, baka mamaya hindi mo na papansin mga red flags na kaya pala nagkukulong yung anak mo dahil kasi sa loob ng kwarto dahil kasi nakakaramdam na siya ng depression. Okay. Since yung mga kabataan lalabas na they're not getting the right assistance, the right help, the right validation, itong batas na ito ay binabanggit dito na magkikreate ng new plantilla position. Ito yung pagkakaroon ng mga counselors. At present po ba, Dr. Camille, hindi natin ito matatagpuan sa mga sa mga eskwelahan natin? O kung mayroon man batas sa ngayon, hindi sapat, kaya we have this, Doktora? Okay, before kasi, alam mo, dati ako napunta, Ma'am Ani, sa sa education, kaya naging educational psychologist ako for 6 years. Kasi before noon, basta may masteral degree ka, meron tinatawag na guidance counselor ka na or guidance teachers. Kaya lang kasi ngayon umabot sa punto na kailangan magbo-board exam pa at saka may mga qualifications pa. Kaya na-limit tuloy yung mga guidance counselors ng iba't ibang eskwelahan, lalo na sa public. Kaya dati merong tinatawag na guidance teacher, guidance counselors, sila yung mga talagang nakakatulong. Tapos umaabot siya sa punto na bawat level ng bawat year level, merong tinatawag na peer counseling. Kaya yung mga bata ay binibigyan ng pagkakataon na ma-practice yung magdi-discussion sila every afternoon or kung mayroong mga problema, sila mismo ang tumutugon at talagang tinutulungan sila at ina-advise nung kanilang mga possible guidance teachers or guidance counselors. Ngayon kasi medyo limited ngayon yan. At saka siyempre, sabihin na natin, bilang isang guidance counselor, ang iisipin natin yung kung saan tayo economically and financially stable. Kaya medyo talagang limited. At the same time, kahit sa barangay, kahit sabihin natin na sa Mental Health Act na talagang nire-require na at least merong isang focal person to talk about mental health at saka yung talagang tutulungan ng barangay for that, napaka-limited pa rin. Okay. And finally, Dr. Camille, coming from you po, ano yung gusto niyo mga recommendations kung hindi pa natin naitanong kanina? And then, what do you want to say? Ano yung gusto niyong announcement to the public? Please go ahead. Thank you. Okay, siguro una-una po na pagdating sa ganyan, wag niyo pong isasantabi na pag sinabi ng isang bata na parang ayoko na mabuhay. Kuminsan, sasabihin natin, ang arte mo, di ba, parang gano'n. Pero baka mamaya meron na pong nararamdaman ng inyong anak pagdating sa ganyan. So, yung mga ganyan po ay pwede natin considered na mga mental health concerns na dapat hindi natin yung isa sa walang bahala. Second, bilang isang magulang, malaking factor din sa akin na ito po ay opinion ko lang pero malaking factor po ang tinatawag natin na matuto ang mga bata ng moral ascendancy wherein tinuturo natin na mali ang ginagawa nating pagtalikod sa problema sa pamamagitan ng pag-iisip na pagpapatiwakal. Pangalawa, siguro dapat maisip din ng mga magulang na isang pamamaraan para talagang matulungan ng kanilang mga anak ay hindi yung
basta makikipag-usap through gadgets. Once in a while naman siguro malaking factor na kumain kayo sa lamesa ng sabay-sabay at magtanong kayo at kamustahin nyo kung ano talaga yung nararamdaman ng isang anak ng anak. At the same time, kayo rin na ihihingan nyo rin yung problema para sa ganun, hindi pa pwede na nag-iisa kayo eh. Alam niyo, malaking factor yung meron kayong kausap, malaking factor na may nakikinig dahil yun ang pagkakataon para sabihin natin, maintindihan at hindi nyo matakbuhan yung mga problema or mabigyan ng solusyon yung mga nararanasang problema. So sana po bilang isang magulang at bilang isang anak, magbigay tayo ng pagkakataon na magkaroon ng oras at the same time, hindi natin iisang tabi na lahat ng tao may pag-asa. Hindi niya sasabihin na wala na kayong pag-asa at wala kayong worth dito sa mundong ito. Kaya tayo binuhay ng Diyos dahil kasi meron tayong mission, meron tayong halaga kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Okay, with that, Yan lang, Ma'am Ali. thank you so much. Maraming salamat po sa inyo, sa oras ninyo, Dr. Camille Garcia. At kami po ay nagpapasalamat at maaga po ito at kami ay inyong napagbigyan. Magandang umaga Okay lang yan, Ma'am Ali. Basta kaya, okay lang. Thank you so much. Have a good morning. Maraming salamat po. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang pag-iral ng tatlong iba't ibang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang northeast monsoon pa rin or hanging amihan na siyang umiihip pa rin po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at nagdadala pa rin ng bahagyang malamig na temperatura. Yung atin namang mainit na hangin galing sa silangan, also known as the easterlies, nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao at nagpapaulan din po sa may eastern sections. At ang pangatlo ay ang shear line. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin amihan at ang mainit na easterlies. At pag nagsama po itong mainit at malamig na hangin, makakaasa po ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Kitang-kita dito sa ating latest satellite animation, patuloy yung mga pag-ulan in some areas of central and southern Luzon. At base pa rin sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend. Para naman sa mga maglalayag nating kababayan, wala naman tayong nakataas na gale warning dahil hindi pa ganun kalakasan talaga yung amihan for now. But yung ating mga pag-alon dito sa malaking baybayin po ng Luzon, plus the eastern seaboards of Visayas and Mindanao, medyo maalon na hanggang 3.4 meters or nasa isang palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon sa malayong parte ng karagatan. Kaya't mag-ingat po, posible pa rin pagbawalan yung mga small sea vessels natin, magiging delikado yung mga pag-alon. But dito sa natitirang baybayin po ng Visayas and Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Sunrise natin ay 6:11 in the morning at ang sunset ay 5:28 ng hapon. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Efeso Kapitulo 5, talatang 15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ikalabing isa sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Lentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.